Sa isang tahimik na baryo na tila laging mahimbing kahit tanghali, may isang bahay na kakaiba. Hindi dahil sa ganda nito, kundi dahil sa katahimikan. Walang bata ang lumalapit, walang bumabati, at kahit ang mga pusa sa paligid, tila iniiwasan ito. Doon nakatira si Aling Doray, ang tinaguriang pinakakuripot na babae sa buong baryo. Pagsikat pa lang ng araw, maririnig mo siyang nagbubukas ng tindahan. Isang kalansing ng kandado, kasunod ang maingay na pagbungad ng pinto. Sa labas, may nakasulat na malaking karatula sa pinto. Bawal mangutang, bawal tumingin, bawal tumambay ng libre, at hindi iyon biro. Seryoso siya. Ayon sa mga tsismosa sa kanto, minsan daw may batang sumilip lang sa paninda. Siningil pa raw ni Doray ng piso. Kaya, kahit maliit lang ang tindahan, walang nagtatagal doon. Pero laging puno ang alkansya. Hindi naman dating ganito si Doray. Noong kabataan niya, kilala siyang masipag at matalino. Pero nang minsang naloko siya sa negosyo at naubos ang ipon, nag-iba siya. Simula noon, naging paniniwala niya na ang mundo ay para sa matipid at ang magbigay ay katumbas ng malugi. Kaya kahit nakabangon na siya at muli nang umunlad, hindi na siya marunong magbukas ng palad. Araw-araw, iniipon niya ang sukli, pati butal ng barya. Kahit ang sobrang sinigang sa kaldero, nilalagay niya sa garapon para hindi masayang. Ang ilaw sa bahay, halos hindi niya buksan. Sayang sa kuryente, lagi niyang sinasabi. Ang hangin nga, parang tinitipid din niya. Kung may batang magmamano sa kanya, hindi niya ito binibigyan ng barya. Ang sabi niya, walang libre sa buhay. Kung may kapitbahay na makikisilong sa ulan, itinuturo niya lang ang puno sa kanto. At kung may mag-aabot ng kamay para manghiram, sinasara niya ang pinto bago pa ito makalapit. Ngunit habang tumatagal, lalo rin siyang yumaman. May mga alkansyang nakatago sa ilalim ng kama, mga pitakang halos pumutok sa pera, at isang lumang baul na palaging nakasusi. Walang nakakakita sa loob nito, kahit ang matalik niyang kaibigang si Aling Minda. Ang sabi ng mga tao, baka raw doon nakatago ang lahat ng kayamanan niya. O baka kung ano pa. Pero kahit ganoon kayaman, si Aling Doray ay laging mukhang nag-aalala. Parang takot na baka may mawala. Parang araw-araw nakikipaglaro ng taguan sa sariling pera. Isang tanghaling tapat, habang nag-aayos siya ng mga paninda, kumatok ang isang matandang pulubi sa tindahan. Mahina ang boses, halos pabulong. Humihingi lang ng tinapay kahit kaunting mumo. Tahimik na nakatingin si Doray sa kanya. Maya-maya, dahan-dahan niyang isinara ang bintana ng tindahan. Hindi siya nagsalita, pero malinaw ang mensaheng gustong iparating. Walang libre rito. Umalis ang matanda nang hindi na lumilingon. At sa paglalakad nito, napansin ni Doray na may kakaiba sa ngiti nito. Hindi ngiti ng gutom o pagkadismaya, kundi parang nangiting may alam. Nang gabing iyon, habang nagbibilang ng pera, hindi mapakali si Doray. Sa bawat kalansing ng barya, parang may malamig na hangin na dumadaan sa silid. Minsan, pakiramdam niya'y may mga matang nakatingin sa kanya mula sa dilim. Hanggang sa biglang kumalansing ang lumang baul, tumigil siya. Ang tunog ay tila may kumakatok mula sa loob. Dahan-dahan niyang nilapitan ito, at nang buksan niya, hindi pera o ginto ang bumungad, kundi mga bato. Mga bato na may alikabok, at isa pa nga roon ay may nakaukit na salitang, "Salamat." Napaatras si Doray. Sinilip niya ang mga alkansya, pero lahat ay walang laman. Pati mga pitaka sa aparador, puro papel at resibo na lang ang laman. Nawala ang lahat ng naipon niya. Parang isang iglap lang. Binura ng hangin ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Humingi siya ng tulong sa mga kapitbahay. Ngunit nang makita niya sila,
Walang sino man ang lumingon. Walang nakakakita sa kanya. Parang naglaho siya sa mata ng lahat. Hindi alam ni Doray kung anong oras na. Basta alam niyang kailangan niyang hanapin ang matandang pulubi. Naglakad siya sa gitna ng gabi. Sa mga daanang dati ay puno ng tao. Ngayon tahimik. Ang tanging maririnig ay ang hampas ng hangin sa mga dahon at kalansing ng lumang baul na dala-dala pa rin niya. Hawak-hawak sa dibdib. Habang naglalakad, napansin niyang ang bawat bahay na madadaanan niya ay tila may liwanag. Ang mga taong dati niyang tinaboy, ngayon ay masayang nagkukuwentuhan. May bata pang kumakain ng tinapay sa tabi ng kalan. Tinapay na dati niyang ipinagdamot. Doon niya napagtanto kung gaano siya naging sarado. Hindi lang sa pintuan, kundi sa puso. At habang unti-unting pumapasok sa isipan niya ang mga nagawa niyang pagkukulang, lalo siyang napayuko. Hanggang sa makarating siya sa dulo ng baryo, sa ilalim ng isang matandang punong nahara. Sa ilalim ng punong iyon, may nakita siyang liwanag. Hindi malakas, pero sapat para makita ang hugis ng isang tao. Ang matandang pulubi. Hindi na ito mukhang marumi. Ang mukha nito ay mapayapa. Ang katawan ay tila kumikislap sa ilalim ng buwan. Hindi nagsalita si Doray, pero alam niyang siya na iyon. At sa kanyang katahimikan, narinig niya ang tinig ng matanda. Hindi mula sa bibig, kundi parang sa paligid mismo ng galing. Banayad, ngunit malinaw. Ang kayamanang hindi mo ibinabahagi, kusa ring mawawala. Napahawak siya sa dibdib. Parang biglang bumigat ang loob niya. Naisip niya lahat ng pagkakataong pinili niyang maging madamot. Ang mga batang umalis na umiiyak, ang mga kapitbahay na tinanggihan, ang mga taong gutom na itinaboy niya. At doon siya napaluhod. Sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, napaiyak siya. Ang mga luhang iyon ay parang matagal nang naghintay na bumagsak. Tahimik, totoo, mabigat. Sa gitna ng pagluha, narinig niyang muli ang tinig. Ang tunay na yaman ay nasa puso, hindi sa bulsa. Pagkatapos niyon, unti-unting nawala ang liwanag. At si Doray, tuluyang napahiga sa ilalim ng punong nara, pagod, ngunit magaan ang loob. Nang magising siya, nasa bahay na siya. Akala niya ay panaginip lang ang lahat. Ngunit nang silipin niya ang baul, wala pa rin laman. At sa ibabaw nito, nakapatong ang bato na may nakaukit na salamat. Tahimik niyang hinaplos ang bato. Hindi siya umiyak, hindi rin siya nagalit. Parang biglang nawala ang takot niyang mawalan. Sa araw ding iyon, binuksan niya ang tindahan. Ngunit iba na ang karatulang nakasabit sa pinto. Wala na ang mga bawal. Sa halip, nakasulat na ngayon, tindahan ng kabutihan. Dito, pwedeng kumuha kahit walang pera. Nagtaka ang mga tao. May ilan pang hindi naniwala. Ngunit nang makita nilang totoo na si Doray mismo ang nagbibigay ng tinapay at bigas, unti-unti silang napalapit. Mula noon, hindi na tinawag si Doray na kuripot. Tinawag na siya ng mga tao bilang Aling Doray mapagbigay. Isang hapon, habang pinupunasan niya ang lamesa, may kumatok sa pinto. Isang batang babae, may hawak na maliit na alkansya. Tahimik nitong iniabot iyon kay Doray. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may init sa loob ng alkansyang iyon. Nang binuksan niya, wala siyang nakita kundi ilang binhi. Ngumiti siya. Simpleng regalo, pero parang mabigat sa kahulugan. Itinanim niya ang ilang butil sa paso sa labas ng bahay para may maalala ako, sabi niya. Makalipas ang ilang araw may tumubo. Hindi ordinaryong halaman, kundi mga gintong tangkay na kumikislap sa ilalim ng araw. Napatigil siya, napangiti, at mahina niyang nasambit. Siguro ito na ang biyayang hindi ko kailangang bilangin. Mula noon, mas naging masigla si Doray. Hindi na siya nagkukulong sa bahay at madalas mo na siyang marinig na tumatawa sa mga bata.
Ang dating tahimik at madilim na bahay ay ngayon laging bukas, maliwanag at mabango sa tinapay. Tuwing umaga, makikita siyang nag-aabot ng pandesal sa mga manggagawa at estudyante. Hindi na niya binibilang kung ilan. Ang mahalaga sa kanya ngayon, nakangiti ang mga tao. At sa gabi, bago matulog, hinahaplos pa rin niya ang lumang batong may nakasulat na salamat. Tanda ng aral na nagbago ng kanyang buhay. Ngayon sa baryo nilang dati iniiwasan siya. Siya na ang kinagigiliwan ng lahat. Ang dating karatula ng bawal mangutang, bawal tumingin ay pinalitan na ng isang simpleng mensahe. Bukas ang tindahan, bukas ang puso. Minsan, iniisip natin na ang paghawak sa pera ay paghawak din sa kapalaran. Pero ang totoo, ang yaman na hindi ginagamit sa kabutihan ay para lang din sa bato. Walang halaga, walang saysay. Ang kabutihan, kahit maliit, ay lumalago. Ang ngiti, kapag ibinahagi, dumadami. At ang puso, kapag marunong magbigay, hindi kailanman nauubusan. Sapagkat sa huli, ang tunay na yaman ay hindi sa bulsa, kundi sa kabutihang naiwan mo sa puso ng iba. Mainit ang araw, parang nagbabadya ng bagyo sa init kung tutuusin. Sa ilalim ng araw na yun, may isang lalaking nakaupo sa gilid ng kalsada. Bit-bit ang kahon na may karatulang closing sale. Lahat ng tinapay, tig 5 piso. Siya si B-Boy, 29 na taong gulang. At sa edad na yun, pakiramdam niya ay siya na ang pinakamalas na tao sa barangay. Bakit? Kasi kahit anong gawin niya, palaging bigo. Minsan, nag-apply siya bilang tindero sa grocery. Naka3 araw lang siya. B-Boy, bakit puro expired ang nailagay mo sa display? Sigaw ng manager. Ay, akala ko po sale kaya mas okay yung luma. May vintage feel. Sagot pa niya sabay tawa. Kinabukasan, wala na siyang trabaho. Sinubukan niyang mag-security guard. Kaso nung unang gabi pa lang, nakatulog siya sa gate. Paggising niya, may nakapasok na kambing sa loob ng compound. B-Boy, hindi kami nagbabantay ng kambing dito, sabi ng boss. Ayun, tanggal ulit. Hanggang sa sinubukan na lang niya magtinda. Una, fishbowl cart, pero nasunog. Sumunod, online selling. Pero puro scene lang ang mga buyer. Huli, maliit na panaderya. Akala niya yun na. Pero nung umulan ng 3 araw sunod-sunod, nabasa lahat ng harina. Wala na siyang puhunan. Isinara rin niya ang panaderya. Pagkatapos ng lahat, lumakad si B-Boy pa uwi. Bit-bit ang kahon ng natirang tinapay. Napahinto siya sa ilalim ng malaking puno sa may tabing daan. Doon, naupo siya. Huminga ng malalim. Siguro hindi talaga ako para sa tagumpay, bulong niya sa sarili. Baka pang extra lang ako sa pelikula ng buhay. Habang nakatungo siya, biglang may lumapit na matandang lalaki. May puting buhok, may tungkod, at nakasuot ng lumang sombrero. Anak, parang mabigat ang iniisip mo, sabi ng matanda, sabay ngiti. Napatingin si B-Boy. Opo, lolo. Medyo. Hindi pala medyo. Talagang sablay po lahat ng ginagawa ko. Ngumiti lang ang matanda. Sabihin mo nga, anong nangyari? Kuwento ni B-Boy lahat. Mula sa pagkatanggal sa trabaho hanggang sa pagkasira ng negosyo. Habang nagkukwento siya, halatang pinipigil ang luha hanggang sa hindi na niya napigilan. Ang sakit, lolo. Parang lagi akong talo. Kahit anong sipag ko, wala pa rin. Tahimik lang ang matanda. Tapos, bigla siyang nagsalita. May ikukwento ako sa'yo. Sabi ng matanda, may isang lalaki noon na narinig na may nakatagong ginto sa loob ng isang kuweba. Araw-araw, pumupunta siya doon para maghukay. Gamit ang maliit na pala, araw-araw siyang pawis at putik. Pero kahit isang pirasong ginto, wala siyang makita. Lumipas ang mga buwan at gusto na niyang sumuko. Napakunot ang noo ni B-Boy. Sumuko po ba siya?
Ngumiti ang matanda. Hindi. Sinabi niya sa sarili, sige na nga, isang araw na lang. Kapag wala pa rin, hinto na talaga ako. At noong araw na yon, habang naguhukay siya ng may galit, tumunog ang pala niya. Tok. Pagtingin niya, kumikislap. Ginto pala. At hindi lang piraso. Isang buong sisidlan ng ginto ang nahukay niya. Tahimik si B-Boy. Tumingin siya sa lupa. Ang ganda ng kwento, Lolo, sabi niya. Pero sa totoo lang, parang gusto ko pa ring sumuko. Hinawakan ng matanda ang kanyang balikat. Anak, minsan gusto mong sumuko kasi pagod ka na. Pero hindi mo alam, baka isang hukay na lang nandoon na ang ginto. Pag-uwi ni B-Boy, tahimik lang siya. Nakahiga pero hindi makatulog. Paulit-ulit sa isip niya ang sinabi ng matanda. Minsan gusto mong sumuko, pero hindi mo alam na malapit ka na sa tagumpay. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Habang nagkakape sa harap ng bahay, napatitig siya sa lumang bakod na kawayan. Medyo sira na, pero napansin niyang kahit ilang taon na, matibay pa rin. Napaisip siya. Kawayan ano? Madali lang kunin, mura pa, pero maganda kapag inayos. At doon siya nakaisip ng bagong ideya. Paano kung gumawa ako ng mga simpleng gamit mula sa kawayan, katulad ng plant holder, pen stand, o lampshade? Napakamot siya ng ulo. Hindi ako eksperto, pero marunong naman akong magpako. Tsaka, subok lang ulit. Wala naman mawawala, di ba? At ayun, nagsimula siya ulit. Sa likod ng bahay, gamit ang mga natirang kawayan sa bakod ng kapitbahay na papalitan daw. Ginupit, binarnis, pinakintab. Una, parang pang project ng grade school. Pero nang matapos, aba, maganda pala. Pinakita niya sa kapitbahay. Uy, B-Boy, ang ganda niya na. Pwede pang lagyan ng halaman. Napangiti siya. Gusto mo? Bigay ko na lang sa'yo. Sample pa lang yan, may lifetime warranty. Hanggat di mo sinisira, aayusin ko. Unti-unti, kumalat ang balita sa barangay. Si B-Boy, gumagawa ng magagandang gamit sa kawayan. May nagpagawa ng flower stand, sumunod, lampshade, hanggang sa may pumasyal na tagabayan na nagbebenta sa palengke. B-Boy, gusto mo bang subukan kong ibenta yung gawa mo sa palengke? Maganda eh. Handmade talaga. Ayun, nakarating sa bayan, tapos sa susunod na bayan, lumakas ang kita ni B-Boy. Ginawa niyang opisyal ang negosyo. Bamboo ni B-Boy. Mga produktong likas, tatak probinsya. Minsan nga, tuksuhan siya ng mga kababata. Uy B-Boy, dati halos sumuko ka na. Ngayon may sariling factory ka na sa likod bahay. Tatawa lang siya. Factory? Shed lang yun. Pero oo, doon nanggagaling ang kita. Kung piso ang bibilangin, sabay tawa ng lahat. Dumating din ang isang kliyente, si Lara, isang volunteer sa environmental project. Ang ganda ng mga gawa mo, Mr. B-Boy, sabi niya. Eco-friendly pa. Pwede mo bang isupply ito para sa aming livelihood program? Ngumiti si B-Boy. Opo, ma'am. Pero huwag po akong tawaging Mr. Kasi baka isipin ng nanay ko mayaman na ako. Tawa si Lara. At doon nagsimula ang pagkakaibigan na unti-unting humantong sa pag-ibig. Nagkasama sila sa mga proyekto, nagtanim ng kawayan, at nagturo ng bamboo crafting sa mga kabataan ng barangay. Hindi lang negosyo ang lumago, pati puso ni B-Boy. Makalipas ang ilang taon, malaki na ang ipinagbago ng buhay ni B-Boy. Ang dating bahrong-barong na pinagtagpi-tagpi lang noon ay napalitan ng maayos na bahay na may maliit na bakuran. Sa likod nito, naroon ang maluwang na workshop na amoy, kawayan at barnis tuwing umaga. Doon, araw-araw ay maririnig ang lagitik ng mga lagari, ang hampas ng martilyo, at ang halakhakan ng mga trabahador. Boss B-Boy, ilan tong order ng flower stand? Sigaw ni Pilo, ang kanyang unang naging empleyado na dati ring walang trabaho. 20. Pero dagdagan mo ng isa, baka humingi si Aling Nena ng discount ulit.
Biro ni Biboy habang nagbabalot ng mga produkto. Nagtawanan ng lahat. Hindi lang basta negosyo ang naitayo ni Biboy, komunidad na ang kanyang natulungan. May mga kabataan siyang tinuturuan kung paano gumawa ng simpleng crafts mula sa kawayan. May mga tatay na dati ay walang hanap buhay. Ngayon ay regular nang kumikita sa paggawa ng mga lampshade at planters. At kapag dumarating ang linggo, ginagawa nilang mini open house ang workshop para sa mga gustong matuto. Madalas ding bumisita si Lara na ngayon ay kanyang asawa. Habang si Biboy ay abala sa pag-ukit, si Lara naman ay nag-aasikaso ng orders at nag-aayos ng packaging. Han, may order ulit tayo sa Maynila. Masiglang sigaw ni Lara. Ay salamat, yan ang gusto kong balita. Teka, lagyan mo ng thank you tag na gawa sa kawayan ha. Para sosyal. Sus, ikaw talaga. Sosyal na probinsyano, natatawang sagot ni Lara. May anak na rin silang lalaking mahilig ding maglaro ng kawayan. Madalas, gagawa siya ng maliit na barko o baril-barilan mula sa mga tirang piraso. Mama, Papa, tingnan nyo. Bamboo spaceship, sabi ng bata. Napatawa silang mag-asawa. Mana sa tatay mandiskarte, sabi ni Lara, sabay kindat kay Biboy. Tuwing gabi, kapag tapos na ang gawain, mauupo si Biboy sa duyan sa labas ng bahay. Ang paligid ay tahimik at tanging tunog ng mga kuliglig at hampas ng hangin sa mga dahon ng kawayan ang maririnig. Pinapanood niya ang ilaw mula sa kanilang bamboo lamp. Ang unang produkto na minsan ay siya lang ang bumibili noon. Ngayon, iyon na ang simbolo ng kanyang tagumpay. Napapatingin siya sa langit, ngumingiti. Salamat Lord, mahinang sabi niya. Kung sumuko ako noon, hindi ko mararanasan itong ginhawa ngayon. Minsan, kapag wala siyang delivery, binabalikan niya ang lumang puno kung saan niya unang nakilala ang matandang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Doon siya madalas maupo, dala ang thermos ng kape. Tahimik lang siyang nakatingin sa paligid. Pareho pa rin ang simoy ng hangin. Pareho pa rin ang huni ng mga ibon. Ngunit ngayong bumalik siya, wala na ang matanda. Tila iniwan nito ang katahimikan at alaala ng kanilang pag-uusap. Pero napansin ni Biboy, nakasabit pa rin sa isang sanga ang lumang papel na bahagyang kupas na. Kapag napagod ka, magpahinga ka. Pero huwag kang susuko. Hinaplos ni Biboy ang papel, marahang tumango. Ngumiti siya habang pinagmamasdan ng punong minsan ay naging saksi sa kanyang pinakamahina at pinakamalakas na sandali. Tama ka nga, Lolo, bulong niya. Kung tumigil ako noon, hindi ko mararanasan ang tamis ng tagumpay na gawa sa kawayan. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim at tumingala muli sa langit. At sa puso niya, alam niyang bawat pawis, bawat pagkakamali, bawat luha ay hindi na sayang dahil sa bawat paghuhukay ng tiyaga. Doon niya natagpuan ang sarili niyang ginto. Minsan, sa gitna ng hirap at pagod, akala mo tapos na ang laban. Pero baka isang liko, isang araw, o isang subok na lang. Andiyan na ang tagumpay. Ang mga kabiguan noon, iyan pala ang nagturo kay Biboy ng tiyaga, diskarte at pagpapakumbaba. At ang mga pagkakamali, naging gabay para sa mas matatag na bukas. Kaya, kapag napagod ka, magpahinga ka lang pero huwag kang sumuko. Sa isang tahimik na baryo sa paanan ng bundok, may nakatira roong binatang karpintero na nagngangalang Ramon. Bata pa lang siya ay magaling na siyang magpako, maglagari at magdisenyo ng mga bahay. Lahat ng tao sa baryo ay humahanga sa kanya dahil mabilis siyang gumawa at maayos pa ang kalalabasan. Pero may isang problema si Ramon. Masyado siyang mataas ang tingin sa sarili. Yung si Mang Berting. Minsan niyang sinabi sa kanyang mga kasamahan, kung ako ang magtuturo niyan, baka mas gumanda pa mga bahay niya. Matanda na kasi, mabagal pa kumilos. Ngunit si Mang Berting,
Ang kanyang amo at naging guro sa pagkarpintero ay kilala bilang pinakamagaling na karpintero sa buong lalawigan. Marami siyang ginawang bahay na hanggang ngayon ay matibay pa rin kahit ilang bagyo na ang dumaan. Tahimik lang siya, mabait, at hindi mahilig magyabang. Ramon, sabi ni Mang Berting, minsan habang sila ay naguukit ng kahoy, ang tunay na galing ng karpintero ay hindi nasusukat sa bilis, kundi sa tibay at puso ng gawa. Pero Mang Berting, sagot ni Ramon na may halong nangisi, kung magaling ka talaga, dapat mabilis ka rin. Panahon ngayon, bilis ng gawa ang importante. Ngumiti lang si Mang Berting. Makikita mo rin balang araw, Ramon, sabi niya. Hindi lahat ng mabilis ay magaling. Lumipas ang mga taon. Dumating ang panahon na magre-retiro na si Mang Berting. Isang umaga, tinawag niya si Ramon sa kanilang maliit na pagawaan. Ramon, sabi ni Mang Berting, habang pinupunasan ang alikabok sa kanyang lumang lagari, ito na ang huli kong proyekto bago ako magpahinga. Talaga, Mang Berting? Sagot ni Ramon, halos hindi maitago ang tuwa. Ibig sabihin, ako na ang susunod na pinuno dito? Siguro, sagot ng matanda na may ngiti. Pero bago yan, may isa pa akong ipapagawa sa iyo. Kinuha ni Mang Berting ang isang maliit na sobre at inabot kay Ramon. Gusto kong ikaw ang gumawa ng bahay na ito. Isang maganda at matibay na bahay. Ituring mong ito ang pinakaimportanteng proyekto sa buhay mo. Hindi alam ni Ramon, may malalim na dahilan si Mang Berting sa proyektong ito. Kinabukasan, nagsimula na si Ramon. Ngunit dahil mayabang at padalos-dalos, gusto niyang matapos agad ang bahay para makapagpahinga. Ito lang pala yung plano? Sabi niya. Madali lang ito. Kaya kong tapusin ito sa loob ng 3 linggo. Ang mga karpinterong kasama niya ay medyo nag-alinlangan. Ramon, baka gusto mong ulitin yung sukat. Parang hindi pantay yung mga beam, sabi ni Bong, ang kanyang katulong. Hindi na, pantay yan sa mata ko. Sagot ni Ramon na nakataas ang kilay. Tinipid niya ang mga materyales, gumamit ng murang kahoy, at hindi niya masyadong sinuri kung maayos ang pundasyon. Basta maganda sa labas, ayos na yan, bulong niya sa sarili. Hindi naman ako titira dito. Habang ginagawa niya ang bahay, napapansin ni Bong na parang nawawala ang sigasig ni Ramon. Hindi na siya gaya ng dati na masinop at malikhain. Ang bawat pako, bawat lagari, parang minadali lang. Boss, sigurado ka bang matibay yan? Tanong ni Bong minsan. Ngumiti si Ramon nang may pagmamayabang. Matibay sa tingin ko. At kung hindi man, hindi ko naman bahay yan. Pagkaraan ng ilang linggo, natapos din ang bahay. Maganda sa labas? Oo. May pintura, may veranda, at may malalaking bintana. Pero kung titingnan mo ng malapitan, hindi pantay ang mga pader, maluwag ang mga bintana, at umuuga ang pinto. Lumapit si Ramon kay Mang Berting na noon ay nakaupo na sa ilalim ng puno ng mangga. May hawak na tasa ng kape. Mang Berting, sabi ni Ramon nang may ngiti. Tapos na. Ang ganda ng bahay. Sa tingin ko, matutuwa yung bibili niyan. Ngumiti si Mang Berting, dahan-dahan tumayo, at inilabas ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito, at doon ay may isang makintab na susi. Ramon, sabi niya nang may ngiti. Ito na ang huling regalo ko sa iyo bago ako magretiro. Ang bahay na iyan, para sa iyo. Napatigil si Ramon. Ako po. Halos hindi siya makapaniwala. Akin yung bahay. Tumango si Mang Berting. Oo, anak. Matagal ko nang plano iyan. Gusto kong magkaroon ka ng sarili mong bahay bilang pasasalamat sa iyong pagtulong sa akin sa mga nakaraang taon. Hindi nakasagot si Ramon. Para siyang binagsakan ng langit at lupa. Napatingin siya sa bahay. Ang bahay na minadali, tinipid, at ginawan ng walang puso. Sa isip niya, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang mga salitang sinabi ni Mang Berting noon. Ang tunay na galing ng karpintero ay nasa tibay at puso ng gawa.
Napaupo siya sa tabi ng matanda. Tahimik. Hindi niya alam kung iiyak o tatawa sa hiya. Kinagabihan, umupo si Ramon sa harap ng bahay. Tinitingnan niya ang bawat pako, bawat kahoy na hindi pantay. Sa bawat bahaging minadali niya, para bang naririnig niya ang boses ni Mang Berting. Kung ano ang itinanim mo, iyan din ang aanihin mo. Naisip niya, kung sana lang ay ginawa niya ito ng maayos, sana ay maganda na ang bahay na titirhan niya ngayon. Pero huli na. Siya mismo ang nagpabaya sa bahay na dapat sana ay magiging simbolo ng kanyang pagsisikap. Kinabukasan, pumunta siya sa paggawaan kung saan huling nagtatrabaho si Mang Berting. Mang Berting, sabi niya, nakayuko. Pasensya na po. Hindi ko alam na para sa akin pala yung bahay. Kung alam ko lang, ngumiti lang ang matanda. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Ramon. Ang gusto ko lang ay matutunan mo ang aral. Anong aral po iyon? Tandaan mo, anak, sabi ni Mang Berting. Ang bawat bahay na ginagawa mo ay parang buhay mo rin. Kung pabaya ka, marupok ang magiging pundasyon. Pero kung ginagawa mo ng may puso at integridad, magiging matatag. Kahit anong unos ang dumating. Napaluha si Ramon. Mang Berting, salamat po. Hindi ko makakalimutan iyan. Ngumiti ang matanda, tumalikod, at dahan-dahang naglakad palayo. Dala ang kanyang lumang lagari. Mula noon, nagbago si Ramon. Bawat proyekto na kanyang ginagawa, kahit maliit na bangkito lang o bubong ng kapitbahay, ay ginagawa niya ng buong puso. Hindi na siya nagmamadali, hindi na rin nagyayabang. Kapag may batang gustong matutong magkarpintero, tinuturuan niya ng may pasensya. Lagi niyang sinasabi ang mga natutunan kay Mang Berting. At tuwing umuwi siya sa bahay niyang may mga bitak at di pantay na pader, napapangiti siya. Hindi dahil maganda ang bahay, kundi dahil ito ay paalala ng aral na nagbago ng kanyang buhay. Makalipas ang ilang taon, lumaki ang pangalan ni Ramon sa kanilang bayan. Siya na ngayon ang tinatawag na Mang Ramon at marami ang humahanga sa kanya. Hindi lang sa galing, kundi sa kababaang loob. Isang araw, lumapit ang isang batang karpintero. Mang Ramon, sabi ng bata, ang bagal niyo po gumawa. Ako po, kaya kong tapusin itong upuan sa kalahating araw. Ngumiti si Mang Ramon. Ah, ganun ba? Aba, magaling. Pero sige, tandaan mo lang, ang galing ay hindi lang nasusukat sa bilis, kundi sa tibay ng gawa. Napangiti ang bata. Parang narinig na niya ang linyang iyon dati. At nang umalis ang bata, napatingala si Mang Ramon sa langit. Parang nakita niya si Mang Berting. Nakangiti, hawak pa rin ang lumang lagari. Ang bahay ni Ramon ay hindi lang tahanan. Ito ay larawan ng ating sariling buhay. Kapag tayo ay padalos-dalos, kapag kulang sa puso at integridad ang ginagawa natin, tayo rin ang magsisisi sa huli. Ngunit kung ginagawa natin ang lahat ng may sipag, kababaang loob at pagmamahal sa trabaho, tayo rin ang aani ng biyayang iyon. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.